Hi guys! Welcome back sa aking vlog. Ngayon ay mag-a-day in my life tayo as a grade 12 student, guys, at pala absent. Pero ayun na nga, umabsent kasi ako kahapon. Pero ayun, samahan niyo muna ako kung ano mga kaganapan kahapon. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Ining Mother. Ang magiging unang penta natin ngayon ay gumawa kayo ng talumpati. Total na talakay ko na sa inyo ang proseso ng pagsulat ng talumpati, di ba? Ano nga ulit ang pamagat ng pinag-aralan natin kahapon? Binibining operyo, praktika ng pagsulat ng talumpati. Mahusay at naalala pa. Ano naman ang yugto ng pagsulat ng talumpati ayon kina Constantino at Zapra? At ano ang proseso nito? Ginoong buok, May tatlong yugto ito. Ito ang paghahanda, pananaliksik, at pagsulat. Ano naman ang yugto una? Sa unang yugto, ito ang paghahanda. Sa paghahanda, layunin nito ang okasyon, tagapagtalumpati, manonood, at lunan ng talumpati. Ano naman ang ikalawang yugto nito? binibining ortiz, Sa pananaliksik, ito naman ang pagbuo ng plano, pagtitipon ng material, pagsulat ng balangkas ng talumpati. Sa pangatlo, sino naman ang sasagot? binibining Victorino, Sa pangatlo, ito ang pagsulat. Una, ang aktual na pagsulat ng talumpati. Ikalawa, pagrerebesan ng talumpati. Mahusay kayong lahat dahil nasagot niyo ang aking mga katanungan. Uy, paano yun? Di ko kasi naintindihan. Di ba may tatlong yugto yun? Una, yung paghahanda. Una-una, syempre, kailangan nating malaman ang layunin ng okasyon. Bakit tayo magtatalumpati, ganun? Anong mensaheng nais natin iparating? Halimbawa, gaya lang ng ito ng graduation. Ang layunin natin ay magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral. Eh ano naman yung... Uy, tara Ortiz, mag-CR muna tayo. Maya na Sige, yan. later ko na lang i-explain. Ay, ano ba kasi talaga tong layunin ng tagapagtalumpati? Nakaka-stress naman ito. Dapat pala pumasok na lang ako. Madali lang yan. Dapat alam mo kung bakit ka magsasalita sa harapan. Or dapat alam mo yung dahilan ba't ka nagtatalumpati sa mga manonood. Ganon. Medyo di ko pa din gets. Like ano ba yung layunin mo talaga? Halimbawa, nagbibigay ka na ng impormasyon sa manonood. Magpahayag ng opinyon. Magbigay ng inspirasyon at aliw. Or hikayatin sila na kumilos. Ganon. Okay, naintindihan ko na. Importante na malinaw ang ating layunin. Paano yung mga manonood sa akin? Uy, Buya, alam mo yung ibig sabihin ng manonood sa yugtuan? Oo, ano lang yun. Aalamin mo lang kung sino yung audience mo, kung bata o matanda. Yun pala yun. Halimbawa, mga bata ang nanonood sa'yo. Dapat ikaw ang mag-a-adjust. Dapat maging kaaliw-aliw at makulay ang pagsasalita mo sa harapan para makuha mo ang atensyon ng mga bata. Sa bagay, mahirap pa naman yan pag mga bata audience mo. Makukulit pa naman sila. Uy, Buok, pwede magtanong? Narinig ko kasi kaya nag-uusap-usap kanina about sa lugar ng pagtatalampatian nyo. Importante pa ba yun? Oo naman, dapat alam mo kung saan ito gaganapin at saka kung saan ka magtatalumpati. Bukod doon, dapat alam mo din kung sa labas ba o sa loob o sa stage ba o hindi. Parang ganun. Parang inaalala mo lang kapakanan ng mga tao. Oo, parang ganun. At saka dapat alam mo na rin ang mga kagamitan mo sa pagtatalumpati. May kagamitan pa? Oo naman. Para lang siyang sound system. Tapos, gagamit ka ng projector. At syempre, kapag gagamit ka ng projector, kailangan mo rin ng laptop. At pinaka-importante talaga na alam mo ang dami ng pagtatalumpati. Ganun ba yun? Naranaw na yun eh. Business na tayo, pero na. Oo nga pala.
Paano pala yung pananaliksik? Yung sa yugtuto? Alam mo na ba yan sa paghahanda? Oo, nagtanong-tanong ako kanina. Madali lang naman yung pananaliksik. Yun yung part na magbobuo ka na ng plano mo at pangungulikta ng material. Parang research lang natin sa 3 eyes. Ha? Paano katulad ng research? Yung research at pananaliksik, iisa lang. Pero sa Pilipino, yung pananaliksik, magsasurvey ka tapos maghahanap ka ng impormasyon na related sa itatalumpati mo. Katulad ng textbook, journal, at oral. Ah, parang yung magiging pundasyon mo sa pagtatalumpati. Tumpak, dapat alam mo yung pangunahing idea na nais mong iparating sa kanila. Tara na, ano oras na yun? Baka malit pa tayo. Hi guys, nakaka-stress sobra. Dapat pala pumasok na ako kahapon. Pero ayun na nga, nakahiram ako ng notes dito kay... kaninong outlet yun? Kay Laika. Ayun, nakahiram ako ng notes sa kanya. Ang pagsulat ng balangkas ay ang proseso ng pagbuo ng isang organisadong plano o struktura ng mga ideya at impormasyon na magiging batayan sa pagsusulat ng isang teksto o sanaysay. Lo, ang dami pala nito. Ano to? Pagsusulat ng balangkas? Hindi ko maintindihan. Ang lalim naman ang pagkakatagalog nito. Ano nga ba kasi yung balangkas? Uy, Lorente, ano ginagawa mo dyan? Iniisip ko lang kung ano yung pagsulat ng balangkas. Ano lang yun? Isang organisadong plano o istruktura na naglalarawan ng mga pangunahing idea at impormasyon. Para magsusulat ka lang ng script sa pag-uulat, ganun, step by step. Halimbawa, yung mga reporter sa TV, bago sila magsalita, meron silang script na babasahin muna or kaya naman may hawak silang papel. Parang yun ang gabay or guide nila para masabi nila na maayos yung mga gusto nilang ibalita para maging maayos ang daloy ng kanilang talumpati. Ganun. Ay, yun lang pala yun. By the way, ano nga pala ulit yun? Anong yun? Ah, tawag ka kasi ni Operio sa loob. Ah, sige, sunod na lang ako. Sige, una na ako. Be, di ba hiniram ko notes mo kanina? Opo, kanina. Di ko kasi maintindihan yung panghuling part. Ang lalim kasi ng pagkakatagalog. Ayun. Anong part? Yung actual na pagsulat ng talumpati. Dapat kung magsusulat ka ng talumpati, dapat may tono o wika sa pagbigkas. Di ba kapag nagsusulat tayo ng artikulo o balitaan, masyadong formal ang ginagamit natin na salita? Pero ngayon, dapat iwasan mo muna yung sobrang formal na estilo. Dahil hindi naman lahat is kayang intindihin ka agad yun. Eh di paano ko isusulat yun? Pwede ba yung salitang balbal? Hindi rin. Parang gagamit ka lang ng mga natural na salita pero formal pa rin. Para maintindihan ka kaagad ng mga manonood. Tapos, doon na din papasok yung mga estratehiya sa pagpapahayag mo. Estratehiya? Parang kung paano mo makukuha yung atensyon nila? Kapag nagsulat ka, dapat may ginagamit kang estratehiya sa pagpapahayag. Halimbawa, paano mo ba makukuha yung atensyon nila? Magkukwento ka ba o gagawa ka ng mga tanong na nakakapukaw ng atensyon ng mga audience? Pero dapat, tugma pa din sa tema mo. Okay, thank you. Naintindihan ko na. Galingan mo ha. Wait lang pala, pinapatawag na pala ako ni ma'am sa baba. Sige. Ingat ka. Guys, pinapasabi pala ni ma'am na kalahating minuto lang daw kada talumpati. Kaya ayusin nyo na ng ayusin yung mga talumpati ninyo. Uy, bakit hindi ka pa umuwi? Nagsiuwian na yung lahat ng kaklase natin. Ikaw nandito ka pa din. Ano pala yung sinasabi ni Operio na pagre-rebisa? Paulit-ulit mo lang babasahin yung borador ng talumpati. Ibig sabihin, magpa-practice ka lang, ganun. Uulit-ulitin mo lang basahin yung sinulat ng talumpati para malaman mo kung tama na ba yung gramatika mo at kung angkop na yung tono kapag binasa mo. Parang checking lang. Pero paano yung oras na sinasabi ni Operio? Limitado lang yung talumpati natin, kaya dapat ma-practice mo ng maayos yung talumpati mo. At hindi ka lumagpas masyado or di mo masakop yung oras ng iba. Ang hirap pala magsulat ng talumpati. Ang daming proseso. Uy, sakto. Nag-ring na yung bell. Kailangan na talaga natin umuwi. No choice ka na. By the way, dahil ko na lang ito gagawin.